po sa UNTV News and Rescue, pagsasampa ng kaso versus Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros, kinumpirma ng DOJ. Ibig sabihin mga kababayan, ito pong si Atong Ang sasampahan na po ng kaukulang kaso at yan po mga kababayan ay related dun sa mga nawawalang sabongero. Ibig sabihin, yung problema sa panahon ni Digong, ina-action na po ngayon. At ngayon na po yan tatapusin sa administrasyon ni PBBM. So ngayon ito, pakinggan po natin. Dante, kailan daw na isampa ang kaso laban kay Atong Ang at iba pa at saang mga korte ito na i-file? Magandang tanghali, Ella. Matapos ngang maglabas ng formal na resolusyon ng Department of Justice o DOJ kung saan pinakakasuhan na ang business tycoon na si Atong Ang at 21 iba pa kaugnay sa iba't ibang mga kaso tulad ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Kinumpirma ngayong umaga ng tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez na formal nang naihain sa hukuman ang mga nasabing kaso. May sinampa sa Santa Cruz, Laguna, San Pablo, Laguna at Lipa City. Hindi lang pala mga kababayan si Atong Ang yung kinasuhan dito. Kung hindi, meron pa daw 11 pa na tao mga kababayan na kinasuhan. Ano po, kaugnay po dito sa mga nawawalang sabongero. Siguro mga kababayan, kasama din dito yung ibang mga pulis. Ano po, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Tuloy pa natin. City sa Batangas kung saan nangyari o nawala ang mga sabongero. Dagdag pa ni Attorney Martinez, maglalabas ng warrant of arrest ang korte kapag may probable cause o batayan batay sa mga isinumiteng ebidensya at resolusyon ng DOJ panel of prosecutors. Sa ngayon, Ella, wala pa anyang inihaing musyon ng DOJ upang mailipat ang mga kaso dito sa Maynila. Isipin nyo mga kababayan na ito po yung isa sa pinakamalaking usapin sa panahon po ni Digong. Pero wala pong ginawa dito ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte at kung mapapansin ninyo mga kababayan na yung problema na nangyari sa panahon ng administrasyon ni Digong, ngayon po nililinis mga kababayan ng kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin, ngayon binibigyan ng hustisya yung mga kababayang Pilipino po natin or yung mga kaanak na naghahangad ng hustisya ng mga nawawalang sabongero. Diba na hindi na ibigay sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Ilan ay naghain ng motion for reconsideration ang grupo ni Atong Ang sa DOJ upang mabaliktad ang desisyon. Wala pang update patungkol dito ang kagawaran kung mayroon na bang desisyon ang kanilang panel. Diba? Ayon naman sa DOJ, dahil nga ngayon nasa korte na yung kaso at meron pa silang motion for reconsideration dito sa DOJ, kung sakasakaling may formal ng warrant of arrest na ilalabas ang hukuman, maaari niyang maghain ng motion itong kampo ni Atong Ang na i-hold in abeyance o huwag mo nang ipatutupad ang warrant of arrest hanggat hindi pa nare-resolba ang motion for reconsideration ni Atong Ang dito sa kagawaran. Yan muna ating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Ella. Ayan mga kababayan, maliwanag talagang etong si Atong Ang mga kababayan sasampahan na po or sinampahan na po ng kaso. Kaugnay po dito sa issue ng mga nawawalang sabongero. Alam niyo yung maganda dito mga kababayan, kung mapapansin niyo po, talagang ngayon yung nararamdaman, ngayon yung nakikita na walang sinisino ang batas. Kahit pa napakayaman mo, bilyonaryo ka, tycoon ka, basta ikaw ay may kinasangkutang kaso, talagang aabutin at aabutin ka ng kamay ng batas. So ngayon mga kababayan, ito pa. Ayon pa dito sa nakita pa nating balita, tanggalin muna natin to. Yan. Sabi po dito sa ABS-CBN News, ayon daw po kay Interior Secretary John Vic Remulla, said the arrest warrant for businessman Atong Ang will be released anytime now after the DOJ found evidence linking him to the cases or a case of the missing sabongeros mga kababayan. So ibig sabihin, yung arrest warrant daw po laban dito kay Atong Ang anytime now, pwede nang lumabas mga kababayan. At once na lumabas yan, alam nyo na ang kasunod. I-implement kay Atong Ang at huhulihin po siya mga kababayan. Ano po, so sabi po dito, eto pa, ayon po sa Pilipinas Today, Batangas,
ayon po dito, ayan, ayon kay Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, ilalabas na anytime now ang arrest warrant laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing Sabongeros case, mga kababayan. Sabi pa dito, noong Disyembre 9 ay inanunsyo na ng Department of Justice, DOJ, na may prima facie evidence para kasuhan ito daw pong si Atong Ang ng 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention, mga kababayan. Sabi pa dito, matatandang itinuro ng whistleblower na si Jolly Dondon Patidongan si Ang bilang mastermind di umano sa mga misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Samantala, nitong Huwebes, Disyembre 18, iginiit ng abogado ni Ang na si Gabriel Villarreal sa kanilang motion for reconsideration na ang findings ng DOJ ay inconsistent o hindi nagkakatugma, mga kababayan, o may kulang sa ebidensyang na ipakita sa panel. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, na maganda dito, yung anytime now, pwede na lumabas yung arrest warrant laban po dito kay Charlie Atong Ang. At kapag ka nangyari ito, mga kababayan, at halimbawa lumabas yung arrest warrant laban po dito kay Atong Ang at ito po ay naaresto at nakulong, doon yung makikita kung gaano kabangis ang gobyerno ni PBBM ngayon. Kasi walang sinasanto, walang sinisino. Lahat po'y pwedeng habulin ng kamay ng batas, lalo na kung ikaw ay nagkasala. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga ako, bilib na bilib ako dito kay Presidente. Kasi biruin nyo, mga kababayan, iilang taon pa lamang si PBBM. Pero napakadami na po agad ng nagawa at talagang yung mga taong binangga ng gobyerno ni PBBM, hindi naman po mga basta-basta na tao. Dating Presidente ng Republika ng Pilipinas, son of God daw, at yung iba pa nga, malalaki talaga na tao na ngayon ay nagtatago sa kamay ng batas pero napapapanagot. Diba? So ngayon, ang maganda po dito, nasampahan na po ng kaukulang demanda itong si Atong Ang at ayon kay Secretary John Vic Remulla, anytime now, pwede na po lumabas yung arrest warrant, mga kababayan, laban po dito kay Atong Ang. So ibig sabihin, hindi po nila matatakasan yung kanilang pananagutan at malabo nilang matakasan yung kamay ng batas. Mga kababayan, ito yung pinakamagandang pamasko sa mga kababayan Pilipino po natin. Kung sakali, mga kababayan, na maaresto na, ito pong si Atong Ang once na lumabas yung arrest warrant po laban po dito.